Hello, good morning po sa ating lahat. I am Dr. Maria Lois Manuel, isa po akong adult hematologist. Welcome to Women's Health. Some women may develop anemia during pregnancy. Kaya kung ikaw ay nagbabalak na magbuntis, mabuting malaman mo ang lahat tungkol dito. Ang anemia nga ba ay konektado sa leukemia? So ngayon malalaman po natin lahat tungkol sa anemia during pregnancy. So ano nga po ba ang anemia? Ang anemia po ay ang pagbaba ng pulang dugo. Sa dugo po natin, meron tayong tatlong klase ng blood cells. Ang red blood cells, white blood cells, at platelets. So ang anemia, tinutukoy po nito ang pagbaba ng red blood cells. Ayon sa World Health Organization, ang anemia sa kababaihan ay hemoglobin level na less than 120. Hemoglobin po, nakikita natin yan sa ating complete blood count. Marami pong klase ng anemia. Ang pinaka-common at very prevalent sa Pilipinas ay ang iron deficiency anemia. So katulad nga ng sinasabi ng pangalan, ang iron deficiency anemia ay kakulangan sa iron. Very prone po ang mga babae sa iron deficiency dahil buwan-buwan po tayong nagre-regla. So sa ating menstruation, pwede pong nauubos or nababawasan ang ating iron content sa katawan. Very common question din po sa aming mga pasyente kung merong koneksyon ang anemia at leukemia. So sila pong dalawa ay magkaibang sakit. Ang anemia ay mababang pula ng dugo. Ang leukemia naman ay sakit sa white blood cells. So kapag mayroong leukemia, mataas at abnormal ang white blood cells. Pwede rin po siyang may kasamang anemia, yung pagbaba po ng pulang dugo, pati rin po ng pagbaba ng platelets. Pero again, magkaibang sakit po sila, kaya magkaiba rin po ang gamutan. During pregnancy, maaari din pong magkaroon ng anemia, yung pagbaba ng pulang dugo. Kaya very important ang mga prenatal check-ups. Kasama po ang complete blood count sa pinakaunang check-up ng lahat po ng buntis na babae. Doon po natin malalaman kung meron pong pagbaba ng dugo. Pag makita pong mababa yung pulang dugo natin, tsaka po i-work up kung ano po ang dahilan ng kanyang anemia. Also very common sa pregnant at kahit po sa non-pregnant females is still iron deficiency anemia. So kung hindi po kayang magpa-test for iron levels, nagbibigay na din po ng iron supplementation. Pangalawa, kahit po hindi kulang sa iron, ang pregnant patients kailangan pa rin pong nagtitake ng iron supplementation. Kasi ang pregnancy, dagdag na stress po yan sa katawan, kaya kailangan din po natin ng dagdag na nutrisyon. Yung pong iron na tinitake ni mommy, pareho po yung para sa kanya at para kay baby. Ang signs and symptoms o yung mga nararamdaman po ng pasyente kapag anemic, pareho naman po siya whether buntis or hindi. Kapag very mild ang anemia, maaari actually na wala pong nararamdaman ng mga pasyente. Pero kapag nagiging moderate or severe na po ang anemia, nagsiset in na po yung mga sintomas. Madaling mahilo, madaling mapagod, madaling hingalin. Kapag may nararamdaman na pong ganon, very important na magpatingin na po sa inyong espesyalista. For pregnant patients, pinaka-common na dahilan pa rin ng anemia ang iron deficiency. Tulad na nabanggit ko po kanina, kapag monthly po tayong nagre-regla, pwede pong nababawasan yung iron. So by the time na mag-pregnant po tayo, talagang mababa na po siya. Kapag dumagdag pa po yung iron na pangangailangan ni baby, mas madali po talaga siyang mauubos. Kaya sa pregnant patients, very important ang iron supplementation. Pag sinabi po nating anemia, basta po mababa ang hemoglobin. So kapag non-pregnant females, hemoglobin na mas mababa po sa 120. Kapag pregnant patients, hemoglobin na mas mababa sa 110 during the first and third trimesters or below 105 during the second trimester. So basta may CBC po na mababa ang hemoglobin, that's already anemia. Pero ang mas importante po, bukod sa pag-identify ng anemia, ay yung suriin natin kung ano yung dahilan ng anemia. Again, pinaka-common nga po yung iron deficiency. So kapag meron kang anemia na hindi po ina-address during pregnancy, maaari pong magkaroon ng preterm delivery, at risk din po ang pregnant patient na magkaroon ng pagtaas ng blood pressure at other complications of pregnancy.
Pagdating din po kay baby, pwede pong maapektuhan ang kanyang growth and development. So para po sa mga kababaihan na nagpaplano pong magbuntis, mas maganda na pong dun pa lang sa nagpaplano kayo ng pregnancy, magpatingin na po tayo sa doktor para kung may ma-identify pong problems, magawan po muna ng paraan bago po tayo maging buntis. Kung buntis ka naman na po ngayon at wala ka pang prenatal check-ups, ito na po ang sign na magpatingin na po sa isang obstetrician.